So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, as of the moment, kasalukuyan, si Vice President Sara Duterte ay nandoon po sa Villamor Air Base, Gate 1. Yan o, kakapasok pa lamang po na balita, mga minamahal. Kahit hindi naman po siya kailangan, abay pumunta si Vice President Sara Duterte doon sa Gate 1 ng Villamor Air Base. At sa kagandahang palad, hindi niya napigilan ang paglipad ni former President Duterte dahil hindi siya pinapasok sa loob, which is good. Kasi mga minamahal, abay mag-iiskandalo lang doon si Vice President Sara Duterte. At nung pinanood ko yung kanyang interview, masyado ng personal yung atake niya kay President Bongbong Marcos at sinisisi niya po ito sa lahat ng kaganapan, sa lahat ng nangyayari kay former President Duterte kung bakit ito napapunta doon sa The Netherlands, doon sa The Hague. So kung mapapanood nyo ang interview ni Vice President Sara Duterte, lahat kayo manggigigil dito. Kabilang na ako, mga minamahal, nanggigil ako dito sa interview ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, tinanong si VP Sara Duterte kung kailan daw po siya susunod doon sa kanyang ama. Abay sumagot po ang ating bise. At ito yung kanyang naging sagot. Ano po message nyo ngayon sa atin? Kailan po kayo susunod ko? Ano po message nyo ngayon? Kailan po kayo susunod ko? Okay. Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Kapag pinilit daw, mga minamahal, ang hindi tama, susunod daw siya doon. Eh tama naman talagang arestuhin yung ama mo. Sa dami ba namang crimes against humanity na kanyang nilabag? Diba, alangan naman pabayaan lang yan na nakalaya habang yung mga pamilya na kanyang dinurog ay magsasuffer. Humihingi kayo, di ba, ng rule of law? Humihingi kayo, di ba, ng due process? Ito na, oh. Di ba, humigit kumulang 1 taon mahigit na investigasyon ang isinagawa, pagkalap ng ebidensya dito kay former President Duterte. And finally, the time has come. Ito na. Nahatulan na si former President Duterte tapos kayo pa din yung galit? Eh ang kapal naman ng mukha ninyo. Noong mga pamilyang sinira ninyo, yung mga pamilyang hindi nyo binigyan ng rule of law, yung mga pamilyang niyurak ninyo, binigyan nyo ba ng due process? Ha? Ibabalik natin sa inyo yung tanong, binigyan nyo ba ng due process? Kaya magpasalamat pa din kayo dahil kahit pa paano, binigyan kayo ng rule of law and due process. Tapos ngayon, mga minamahal, masyadong personal yung atake ni VP Sara dito kay President Bongbong Marcos. Na ang sabi niya, dahil daw po sa kapalpakan ni PBBM sa PhilHealth, yan, pantakip na lang daw po ang ginagawa nila kay FPRRD, takip issue. Yung pondo daw sa PhilHealth, yun daw yung totoong issue. Kung kaya't yung ginagawa daw ni President Bongbong Marcos ay too much personal. Okay, pakinggan natin. Ito pa. Ba nagiging personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay. And O see? Nag-file ng impeachment tapos yung basihan nila hearsay? Paano magiging hearsay eh hindi mo nga masagot kung saan mo dinala ang confidential funds? Paano magiging hearsay yun? Ni simpleng matematika lang na kailangan mong ibigay sa amin mga pangalan, hindi mo maibigay tapos sasabihin mo hearsay? Ang galing mo naman maglinis ng pangalan mo, VP Sara. Isang kahiya-hiya tong nangyayari. Itong mga pinagsasabi mo. Kaya deserve mo talagang ma-impeach. Oy, by the way, mga minamahal, ang isa, arestado. Ang isa na-impeach. Double kill. Everything happens for a reason. Tandaan nyo yan. Alright. Panoodin pa natin. gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukwestiyon
sa ginagawa ng administrasyon ngayon. This is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service. Oh, narinig ninyo? So, yung nangyayaring ganito, mga minamahal, is just a diversionary tactics daw. Yun yung sabi ni VP Sara Duterte. Parang ikaw lang din, no? 'Di ba? Habang tinatanong ka, saan napunta yung confidential funds, ano yung ginawa mo? O, papatayin ko si First Lady, papatayin ko si PBBM, papatayin ko si House Speaker Martin Romualdez. Habang dinidinig ang pondo na hinihingi mo, nasaan ka? Nasa Calaguas Island ka? Nandoon ka, nanonood ng Taylor Swift concert? 'Di ba? Parang ikaw lang din. Diversionary tactics. Yung dinidinig, yung patungkol sa issue mo. Ano yung ginawa mo? O pupugutan mo daw ng ulo itong si PBBM. O yung hinihinging relo daw, yung watch, 'di ba? Naging issue pa 'yan. Nakakaloka. O eto, meron pa, mga minamahal. So ngayon, ang sinisisi niya sa lahat ng nangyayaring ito, sa lahat ng pangyayaring ganap kay former President Duterte, ay si PBBM. Kaya wala daw siyang mensahe. So lahat ng sisi niya, lahat ibinaling niya kay PBBM. O, panoodin pa natin. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Yan, mga minamahal, ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi sumugod siya ngayon doon sa Villamor Air Base sa hindi natin malaman na dahilan, pero I think talagang pipigilan niya yung paglipad at magwawala, magmamaktol yan doon sa loob. Kaya mabuti nang hindi siya pinapasok para nang hindi nakakasagabal sa paglipad ni former President Duterte. By the way, mga minamahal, just in, ito po yung kalagayan, sitwasyon ni Kadigunggong sa eroplano. Yan po, si Kadigungan, sa eroplano. Tingnan ninyo, chill-chill lang, pero kinakabahan na yan, Bon Voyage, diba? Bon Voyage, former President Duterte, sa journey mo, mahaba-habang journey yan. Kasi, Hong Kong to Manila to The Hague. Ay, naku, ang tindi ni former President Duterte. Ang sigaw ng taong bayan, ingat daw po sa biyahe. Mag-ingat ka, former President Duterte. Sana masagot mo yung mga katanungan na inire-raise sa'yo ng mga prosecutor. At sana mamit mo din si Arturo Las Cañas at si Edgar Matubato doon sa the Netherlands. Kasi I think, mga minamahal, itong si Edgar Matubato, siya yung nagpadiin kay former President Duterte. Kung matatandaan ninyo, lumipad ng bansa. Itong si Edgar Matubato gamit ang ibang pangalan, and I think nandun na yan sa the Netherlands para isinumite niya yung kanyang mga sinabi. Patungkol nga po dito sa mga dark secret ni former President Duterte. At sa mga nagsasabi, mga minamahal, na gawa-gawa lamang daw po yung warrant, ito po yung mga judges. Ulitin natin sa inyo, yan po yung mga hurado ng ICC Trial Court na lumagda po sa arrest warrant laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nandyan yung presiding judge na si Julia Motok, si Rain Alapini Gansu, si Socorro Flores Liera. So, taga-ibang bansa yan sila, mga minamahal. May taga-Romania, Benin, at sa Mexico. So, I hope, mga minamahal, na ito ay kalinawan na. Kasi ito po yung mga maestrado ng International Criminal Court sa pre-trial chamber dito kay former President Duterte. So, yun po, mga minamahal, current situation and update sa mga eksenang ganap sa politika. Alright, it's me again. Di ba? Na nakakaloka. Hindi ko din expect ko, mga minamahal, na time to time mag-update ako sa inyo kasi yan naman talaga yung dapat natin gawin bilang isang kabataan na sumisigaw ng hustisya para sa mga pamilyang niyurak, para sa mga pamilyang binaboy. Yan na lamang po yung tanging paraan natin para makatulong na maipalaganap yung magandang balita. So, bakit natin ipagkakait? Nagigets ninyo, mga minamahal? So, maraming salamat po sa mga supporters na always na sumusuporta at dinatangkilik itong ating channel despite na kahit madami tayong uploads, pinapanood pa din ninyo. By the way, mga minamahal, next topic natin, itong si Robin Padilla. Alright? Antabay lang po. Pahingi lang po ako ng comments,
likes, and share para naman po maging updated kayo sa ating mga video. Huwag nyo pong kalilimutan na i-click yung notification bell para sa sunod-sunod na update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.